tungkol sa aral ni Cristo. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngunit ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawala ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga, darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala, ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Kapag nahihirapan ba kayo, may problema, kanino kayo lumalapit? Kanino kayo humihingi ng tulong? Sa kaibigan mong matalik? Sa kapitbahay mong mabait? Sa taong marunong magmalasakit? Jesus offers His disciples the best and the truest of friends. Sino itong pinangako niyang kaibigan na darating? Ang tawag niya dito ay banal na espiritu, ang ating tagapagpayo, counselor, tagapagtaguyod, advocate, but also translated as paraclete or helper. A counselor o tagapagpayo is a legal term for the one who will defend someone against adversary and who guides the person during the ordeal of trial. Kapag ganito ang description natin, ang unang pumapasok sa isip natin ay abogado, di ba? Kapag counselor ang sinatawag natin tagapagpayo, parang abogado ang dating. Nakita nyo na ba ang espiritu? Anong hugis? Anong kulay? Anong hitsura? Sa Biblia, maraming simbolismo ang banal na espiritu. Bakit binabanggit ito ni Jesus? Kasi malapit na rin ang Pentecost, no? Sa darating na Sunday ay Ascension Sunday, pag-akyat niya sa langit. At pa the following Sunday ay ang pagbaba ng banal na espiritu. Parang pinapakilala na ni Jesus sa atin, no? Maraming simbolismo ang banal na espiritu. Mas familiar tayo sa ibon, sa kalapate, in the form of a dove. Kasi when Jesus was baptized, ang sabi sa kasulatan, nagbukas ang langit and the Holy Spirit descended upon Him in a form of a dove. Kaya kilala natin ng banal na espiritu kapag kalapate. Pero marami rin siyang forma, marami siyang itsura. Minsan, tongues of fire, di ba? Bilang apoy, ito yung time of Pentecost. The disciples were filled with the Holy Spirit and the tongues of fire came to rest over their heads. Ang wind, isang symbol din ng banal na espiritu. Nung nilikha ng Diyos ang sanlibutan sa lumang tipan, the Holy Spirit is present in the whispering wind. A lamp, a rays of light during the Annunciation. No? When Mary said yes to angel, she was overshadowed by a light, no? With the power of the Holy Spirit. A cloud is also a symbol of the Holy Spirit. It signifies the abiding presence of God. Marami pang iba. Oil, seal, a hand, water, among others. Maraming hugis at itsura ang banal na espiritu. Ang ating tagapagtaguyod, kapag ginamit nating katuwang, no, ay tinutulungan niya tayo, no, sa ating mga adversaries, sa ating mga hamon sa buhay na haharapin.
Si Jesus sa kanyang paghahabilin as he approached the hour, kasi aakyat na nga siya sa langit, no? Ipinahayag niya sa kanyang maalagad ang papel ng banal na Espiritu. Anong sinasabi ng Panginoon tungkol sa banal na Espiritu? Una, the Holy Spirit is inseparably one with the Father and the Son. Kaya minsan kapag dinidescribe natin ang isang tatlo, Ama, Anak at ang banal na Espiritu, ang madalas na ginagamit ay kapeng, no? Yung 3-in-1. Alam mo yung 3-in-1 na kape? Hindi mo maihiwala yung sugar, yung coffee, tsaka yung milk, no? Parang ganun sila. Hindi pwedeng ihiwalay ang tatlo. Ang banal na Espiritu nagbibigay buhay dahil nung nilalang ng Diyos ang tao mula sa lupa, hinipan niya ang tao. Binigyan niya ng Espiritu na pagkabuhay, na mabuhay tayo. Kaya the Holy Spirit is also giving life. Because the Holy Spirit is the very life of God. Ang banal na Espiritu ang nagpapatibay sa atin, sa ating pananampalataya at upang tayo maging bukas sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Ang banal na Espiritu ang nagdudulot sa atin ng kamalayan upang mas makilala natin ang Diyos in a very personal way. Kasi by our own understanding, kukulangin ang ating pag-iisip sa malalim na pag-unawa. Ang banal na Espiritu ang tumutulong sa atin kung bakit natin naiintindihan ang iba nating mga karanasan. Kahit ng karanasan natin sa Diyos, no? Siya ang ating saksi na sinugo ang anak mula sa Ama. Pinadala ang anak sa sanlibutan upang iligtas tayo. Siya ang saksi ng anak ay muling nabuhay at naluklok sa Ama in glory and power. Ang banal na Espiritu ang nagpapahayag ng kaalaman, ng karunungan at ng plano o balak ng Diyos sa tanang kapanahunan magpakailanman. Malaki ang tulong talaga ng banal na Espiritu sa atin. Dahil sa banal na Espiritu, nakikita natin to the eyes of faith kung ano ang ginagawa ng Ama at ng Anak. In other words, through the gift of the work of the Holy Spirit, to the gift of the Holy Spirit, we become witnesses to the great work of God in Christ Jesus. Subalit, pinaalalahanan ni Jesus sa kanyang alagad na sila rin ay makakaranas ng hirap at sakit tulad niya na naghirap, inusig sa kabila ng lahat ng kanyang ginawang kabutihan. At ito rin siguro ang hamon sa atin na kahit na tayo ay sumasampalataya, kahit na tayo naniniwala, kahit na tayo ay may karanasan sa Diyos, ang banal na Espiritu ay sumasa atin, hindi tayo exempted sa mga hirap at mga sakit. Pero nariyan ang banal na Espiritu na tutulong sa anumang hirap at pasakit natin na mararanasan. Naniniwala ba kayo sa pag-iral ng banal na Espiritu sa inyong buhay? Dahil by our own, hindi natin kakayanin. By our own, kukulangin tayo. Kaya humingi tayo ng tulong sa banal na Espiritu para higit na tumibay ang ating pananampalataya sa Diyos upang biyayaan tayo ng pag-asa at pag-ibig. Anumang kahirapan at hamon sa buhay, basta nariyan ang banal na Espiritu ng Diyos, magkakaroon tayo ng katatagan, kabuluhan, at magiging mainam ang buhay natin. Si Jesus, dahil sa kanyang labis na pagmamahal, talagang ayaw niya tayong mahirapan, papadala ang banal na Espiritu upang patuloy tayong matulungan, magabayan, at patuloy tayong ingatan.